O, attorney, magbibigay kami ng ilang senaryo na pwedeng maranasan ng mga botante sa loob ng polling precinct sa mismong araw ng eleksyon. Una, wala pong voter's ID. Makakaboto ba? Opo, pwede pa rin pong bumoto. Kasi ang pinagbabasihan po ng COMELEC ay ang Election Day Computerized Voters List na nakapaskil sa voting center. At pag ang pangalan mo po ay nandun, pwede ka pong bumoto. Hindi naman po kasi requirement ng voters ID para bumoto. So pwede ka pong magdala ng ibang government ID para patunayan na ikaw ang nakalistang botante doon sa computerized voters list. At kung wala ka mang government ID, mayroon pong mag-verify ang election board sa records po nila para matukoy nila kung ikaw talaga yung tunay na tao na nakalista ron sa computerized voters list. Nasa rules po yan ng COMELEC. Basta ang malinaw po, kahit anong government ID pwede. Opo. Paano kung wala naman sa listahan yung pangalan? Well, ibig sabihin nun, baka hindi ka po botante dun sa voting center na inyong pinuntahan. Kasi ang computerized voters list per voting center po yan. So, baka ang solusyon po rito, kailangan niyo pong hanapin kung saan kayo naka-assign na presinto. Meron pong online precinct finder ang COMELEC. Pwede niyo po itong hanapin sa kanilang website sa precinctfinder.comelec.gov.ph. Yun po ang mahalaga, ano? Dapat ngayon pa lang makita na yung inyong presinto para hindi kayo malito at hindi kayo mawala. Opo. Maganda po na maghanda tayo kasi mainit ang panahon at hindi masayang ang ating oras. Opo. Pwede po ba magdala ng kodigo ng mga iboboto na nakasulat sa papel o nakasave sa cellphone? Opo, pwede pong magdala ng kodigo o listahan dahil ito po ay magsisilbing gabay para sa ating pagboto. Mas maganda ang papel na kodigo kaysa file na nakasave sa cellphone kasi may regulasyon po ang COMELEC na bawal pong gamitin ng cellphone para kumuha ng picture sa loob ng polling place o kung saan na pumuboto. Ito po ay para protektahan ang pagkasagrado ng pagboto at para protektahan ang confidentialidad ng boto ng isang tao kasi ito po ay pinagbabawal sa Omnibus Election Code. Malinaw po, no? Dapat ang rekomendasyon ninyo papel, hindi sa cellphone dahil pwedeng ipagbawal ang cellphone sa presinto. Opo, kasi pwede pong pagbawal ng election board po yun. So baka magkaroon po ng aberya o di pagkaunawaan sa election board. Kaya mas mabuti na pong maging safe na lang po. Kung magkaroon naman po ng aberya sa pagboto ang isang botante, maaari ba niyang kunan ng litrato o video? Hindi ko po ito pinapayo kasi meron pong regulasyon ng COMELEC sa COMELEC Resolution 11076, itong Section 36 po nila, na pinagbabawal ang paggamit ng image capturing devices para kunan ng laman ng banota o yung resibo ng botante o itinatawag nilang voter verified paper audit trail. Ito yung lumalabas dun sa automated counting machine after niyo po mag-cast ng inyong mga boto. So, may proseso po kasi dyan, kung may aberya, pwede po tayong magpatulong sa electoral board. Meron naman po silang training at nasa rules po ng COMELEC kung ano pong kailangang gawin ng election board kung mayroon pong problema. Kunwari, hindi po mabasa yung balota po ninyo or hindi niyo po mahanap yung pangalan niyo rin sa voters list. Kung hindi naman po balota yung kukunan ng video o litrato, may karapatan ba ang isang botante na i-post yung kanyang voting experience sa social media? Marami na po kasi ngayon yung talagang hilig na mag-post ng kanilang mga experience sa SOCMED. Opo, at saka alam naman po natin pasok to sa kulturang Pilipino, hindi naman po ito pinagbabawal. So pwede po tayong take ng picture, mag-selfie, mag-video, pero basta wag lang po natin kunan ng picture yung balota o yung mga ibang taong pumuboto. So rin po, mukhay ko rin po na wag po tayong masyadong kumuha ng masyadong maraming video para makaharang or maging sagabal sa ibang mga taong pumuboto kasi baka maskip po yung voting center. So basta nasa tamang lugar lang po tayo, pwede naman po mag-post ng video or ng photo ng selfie.